Once again, may gabi sa atong tanan. Salamat sa Dios nga gitagaan ta niya og another day nga makasimba. Amen. O karon nga gabi, may I call your attention to the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Let's read one verse only. 1 Corinthians chapter 58. Unya, magbasa ta dinhi sa bersikulo 58. The Bible says in this verse, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." Magampo kita ang Dios magpanalangin sa iyang pulong karon nga gabi. Ako hangyo ng tanan sa pagtindog. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the opportunity to hear your word. Salamat sa mga katawhan nimo nga nagsimba karon nga gabi. Salamat, Ginoo, sa mga maminaw sa imong pulong karon nga gabi. Panalangin ni Lord God ang tanan o nagaampo ko nga gamita ang imong pulong to enlighten their minds and to encourage their hearts. Please, Lord, speak to our hearts. Samtang ang imuhang pulong, Ginoo, mawali sa amoa. Tagay ko kaalam sa pag-deliver ani pun ako sa balaan ng Espiritu. Lord, I commit to you myself o naghangyo ko sa imo, Ginoo, gamita ko para sa imong himaya. Lord, kung unsay ang imong katuyuan sa among kinabuhi, paagi kini sa imong pulong, Ginoo. Kung unsay imong gusto nga itudlo sa amo, I pray, Lord, nga kini malitok nako karon nga gabi. Father God, kining tanan among ginaampo. O kami, Lord, naga-asa pud karon nga gabi nga ang imong pangalan ug ikaw, Ginoong Dios, ang maulay mapataas o maulay matagaag himaya. Ug kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Our message tonight is staying consistent in your faith. Imagine na lang kung kanang cellphone nimo i-charge lang nimo kausa. Tama mo 'yung cellphone, di ba? Imagine na lang may gala, una-unaan na lang kung kanang cellphone nimo kausa lang nimo siya i-charge. Do you think maka-expect ka nga magamit gyapon nimo na siya every day sulod sa isa ka bulan? Kausa lang nimo i-charge. Dili. Di ba? If you go days without plugging it in, eventually it dies. And it doesn't matter kung unsa siya kamahal, kung unsa kaligo ng phone, basta kung dili i-charge, wala gid siya power. No charge means no power. Ang imuhang phone, kinahanglan siya i-charge matag adlaw in order to stay useful. Now, daghang mga Kristohanon, ginatratar nila ilang pagtuo sa sama nga paagi. You know, the only time nga i-charge nila ang ilang faith kay kung naay church event, or naay mga special event, or naay mga big event, diya sa ilang simbahan. Parehasa ng youth camp. You know, as you can see, daghang mga young people nga kung mo-appeal sila og camp, at first, during camp, ma-revive sila, dili ba no? Ingon na. So eventually, after camp, dasig sila, init sila may gala, pero kasagaran ang nagakahitabo sa kadaghanan nga mga young people, after mga pila ka semana, mubalik ang katong ilahang daan nga habit, mubalik ang katong ilahang daan nga espiritu, mubalik ang ilahang kabugnaw diya sa Ginoo. Kasagaran na mga Kristohanon nga init lang, dasig lang sila kung naay mga special event diya silang simbahan o naay mga big event kapila nila, sama ning youth camp, sama ning missions conference, sama ning revival conference, etc. And then during those events, ma-charge sila spiritually and they get fired up after a church event. After anang event,
Magbasa sila silang Bible, straight. Sulod sa isa ka semana, mag-ampo sila, no? Matag adlaw. But then they go back to their old habits. After a week or so, they stop charging. A few weeks later, they feel spiritually weak, empty, unya, distansya na pud sila diha sa Ginoo. Kaya mong may gala nga ang pagtuo, faith isn't about one-time highs. It's about staying consistent every day. The truth is, ang kining atuang relasyon diya sa Dios kinahanglan ni siya og consistent charging. Pinaagi sa pag-ampo, Bible reading, and staying faithful in worship. You know, it's not about how intense you are for a few days, but it's about staying steadfast every single day. Mao na nga ang pulong sa Dios nagingon sa tuwa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, to be steadfast and unmovable in our walk with God. Amen. Karon nga gabi atuang hisgutan ang kining paano ta nga magpabilin nga consistent sa atuang pagtuo, because nowadays daghan kayog mga Kristohanon dili consistent sa ilang pagtuo nila. Dili consistent sa ilang Bible reading, dili consistent sa pag-ampo, dili consistent sa soul winning, dili consistent sa pagsimba, ug dili consistent sa pag-alagad sa Ginoo. So tonight mga igala, atuan ni siyang pagahisgutan. Kay usahay man gud no ang makapawala sa atuang consistency ang kaning mga kalisod sa kinabuhi ba, no? Kung naay mga obstacles sa life nato, say mawala ang atuang momentum, mawala ang atong kadasig, mawala ang atuang kalayo sa pag-alagad sa Dios. But you know, God calls us that even though nga lisod ang kinabuhi, una ay mga pagsulay ang kinabuhi, consistent gihapon ta. Amen? So sa imong kinabuhi mga higala, masulti ba nimo nga consistent ka? You know, when you look at life, you know, life is full of ups and downs. But one of the greatest keys to spiritual growth and success in life is consistency. Right. Amen. Kung sa man ang consistency sa Bisaya gani, kanang makanunayon, no? Makanunayon, mapadayunon. Yan. Related na siya sa word nga faithfulness. You know, many people start strong but struggle to stay faithful. I remember those days mga igala, no, when I was yet a teenager. I attended a youth camp dito sa Jansan. Unya naami buhat nga race, no? So kami sa mga men gipalinya mi diha, unya gipadagan mi og kanang gipadagan mi ba, no, og abot pila to ka meters mga higala. But it's a marathon type of race. Now sa marathon dili ka dapat nga mudagan ka og kusog dayon. You know, when the race starts, dili ka mudagan og kusog dayon. Hinahinay lang because marathon race my gala is not about how fast you run. It's about how well you finish. It's not about how strong you are in running. It's about how you it's about how you finish your race well. It's about consistency. Now what happened my gala kay abi man namo no nga makaya na mo yunana, so pag ingon sa among pastor nga 1, 2, 3, go! So kaming tananing dagan na mig pinakusog, wa pa kaabot sa tunga-tunga na wa na. Ang isa nakasuka, ang isa na cram, ang uban nakuyapan. Inya ako diha tunga-tunga, wa pa jud kaabot sa tunga, wa na ning undang nako. Ngano man kay gikuanan ba dayon og dagan kami ba? Pero nato isa nga hinay lang siya
Pagsugod, nauna mi, pero isa, hinay lang siya, mura lang siya jogging. Pero consistent siya ba? Siya gyud ang nakahuman sa race gyud. Ingon ana. So sa kinabuhi mga igala, ingon ana pod ang gusto sa Ginoo sa atoa. You know, sa ato ang pag-alagad sa Ginoo, dili ni pinaspasay. Amen. Palahutay ni. No? Ang tinguha sa Ginoo para sa atong tanan nga mulahutay ta. Mulahutay ta hangtod sa katapusan. Kay daghag mga Kristohanon, mga igsoon, maayo ang ilang pagsugod. Pero sa diha ning abot sila diha sa tunga-tunga, ning undang sila, ning hunong sila, ning quit sila. So those Christians nga ning quit in the middle of the race, wala to sila mga igsoon nga wala to sila gitagaan og kuan, dili to sila makadawat og ganti sa Ginoo. Because ang ginapangayo sa Ginoo sa iyang mga anak is faithfulness. So God wants us to be consistent. Many people start strong but struggle to stay faithful, whether in prayer, Bible reading, church attendance, or even in resisting temptation. You know what? Ang pagka-makanunayon, mao kini magpatubo nato diha kang Kristo. Consistency is what keeps us growing in Christ. By the way, why consistency matter? Nganong importante ang consistency? Nganong importante ang pagkamakanunayon? You know why? Because it will make you spiritually strong. Kung ikaw magpadayon ka, madugay mga igsoon, makusgan ka. Ngano man, ma-develop manggod ang imuhang pagtuo. You know what? Sama anang tao ba no nga gym? No? Kung kanang tao mga higala nga mag-gym lang siya kung feel niya, pero dili siya consistent sa iyahang pag-gym, you know, dili nimo makita o dili ka maka-expect nga ang iyahang muscle ma-develop siya. Tama? Kinahanglan nga consistent ang pag-gym para naay result nga makita. Walay result nga makita after a month kung mag-gym lang ka once a month. Walay makita kung mag-gym lang ka panagsalang. Pero mga higala, kung sige ka, consistent ang imong pag-gym, you will see the result. Ingon ana gihapon sa ato ang Christian life nato. Dili ma-develop ang imong faith kung dili ka consistent. So kung dili ma-develop, dili mahimong kusgan imong pagtuo. And that's why naay mga uban nga mga Kristohanon nga pag naay mga pagsulay nga moabot diha sa ilang kinabuhi, dali sila mga tumba. Ngano man, dili igo ang ilahang pagtuo nga mobarog panahon sa mga bagyo. You see, importante ang consistency because it will make you spiritually strong. Nag-training ka sa usa ka sports, but you only show up for practice once a month. Mag-improve ba ka? Ma-develop ba ka? Mahimo ba kang kusgan? Ma-equip ba ka o mahimo ba kang galamiton? No. The same applies sa imong pagtuo. You know what? Showing up once in a while won't make you spiritually strong. If you want to grow as a Christian, you have to stay committed. Mga Kristohanon, kung gusto ka nga motubo, no? Isip usa ka Kristohanon, kinahanglan magpabilin ka nga committed. Okay? Committed means na may trials o wala, ang imuhang commitment sa pagsunod kang Kristo na agihapon. Maunay committed. You have to be consistent. You know what? In our Christian life, there are 3 areas where you need to be consistent. Una sa tanan, in your walk with God. In your walk with God, diha sa imuhang paglakaw uban sa Diyos. You know, a lot of Christians says,
I'll pray and read my Bible kung ganahan lang ko. Okay, magampo ko, magbasa ko Bible kung ganahan lang ko if I feel like to read or, to pray. Now, what if kung ang athletes mga igsoon, ang atleta ba, mag-train lang siya kung ganahan lang siya? Do you think mga higala, mudaog siya? Panahon na sa game? Dili siya mudaog. You know what? Si Daniel, consistent si Daniel. He prayed 3 times a day even when it was illegal. Katong panahon niya nga mag-ampo. Kay gihimo man to nga balaod ni King Darius nga kung naay mag-ampo sa lahi nga Dios, no? I-execute, ibutang siya dito sa langob sa leon, ipakaon siya. Si Daniel bisag nanay balaod nga bawal mag-ampo, ingon na nag-ampo gyapon si Daniel. Nakita ninyo mga igsoon. Daniel had unwavering faith. Naa siya consistent nga pagtuo. You know what? Spending time with God daily keeps you spiritually strong when temptation comes. Muna importante, mga igsoon, no matter how tired you are in your work, no matter how busy you are in your schedule, always take the time to read God's Word and pray. Pag-ampo gihapon o pagbasag Bible, unya pag-adlaw sa Ginoo, ihatag sa iyaha pagsimba sa Ginoo. Amen ba? Kay nga naman, dili gid biya nato malikayan nga naagi mga tentasyon. Amen? Naay mga tentasyon nga matubang nato diri sa kalibutan. Importante kayo nga kusgan ang ato ang pagtuo. Sunod, asa pa nga area nga kinahanglan consistent ta? Tulo dapat, no? Kay area dapat consistent ta. Number 1, in your walk with God. Number 2, in your character. Sa imuhang batasan, sa imong behavior, sa imong kinaiya. Integrity means being the same in private as in public. Mao na integrity. Integrity means being honest with your life or with your testimony. Kung unsa ka sa sa publiko, ingon ana po dapat ka sa private. Amen? You are the same. Bisag asa ka, you are the same. Because the Bible says, Proverbs chapter 11 verse 3, the Bible says in Proverbs chapter 11 verse 3, the integrity of the upright shall guide them. Ang integridad kuno sa usa ka matarong nga tao, mao kuno nay mugiya sa ilaha. You know what? Ang kalibutan nang inahanglan sila Kristohanon who are the same on Monday as they are on Sunday. Okay? Dili kay paminaw, balaan lang kung adlong Domingo, pero pag abot na sa Lunes hangtod Sabado, kalibutano na. Amen. Kung unsa ka kabalaan sa Domingo, God expects us, even the world expects us to be holy also on other days. Si Joseph, nagpabilin siya nga matinud-anon sa Diyos. Whether naa siya sa balay sa iyang amahan, or naa siya dito sa balay ni Potiphar, or bisan si Joseph, naa na siya dito sa prisuhan. Joseph remained faithful to God. Igsoon ikaw, nagpabilin baka nga matinud-anon? Dili lang diri sa imong simbahan? Pati nabasad sa inyong balay? O diha sa imuhang trabahuan, o diha sa inyong eskwelahan, or atubangan sa inyong mga parinte. Ang akong pangutana kay faithful ba gihapon nimo nga ginabitbit ang imuhang testimony diha sa Ginoo. Some people act one way at church and another way at school. Kamo sa mga estudyante, ha? Lahi mo mag-act, maglihok, kunamo rin simbahan,
Pero lahi pod mo maglihok kung tuwa mo dito sa iyong eskwelahan. Na yung mga uban nga mga estudyante siguro, I do not know, I don't see them, but they look godly, but dito sa ilang eskwelahan, they look worldly. Dapat dili. Kung godly ka din sa church, godly gihapon unta ka dito sa bisan dito ka sa inyong eskwelahan. Kaya nga naman, ang mga tao nga igala, nagtanaw sila sa imong pagkinabuhi. Nagtanaw gyud ang mga tao sa imong pagkinabuhi. Parihas ka bagihapon kung walay nagtanaw sa imo. Parihas ka bagihapon bisag walay nagtanaw sa imo ha. Imagine na kay duha ka Facebook account. Have you seen a man or a woman or maybe a teenager or a young people nga nay duha ka account sa iyang Facebook? Ang isa niya ka account para sa iyang church friends. Ang isa niya ka account para sa iyang mga school friends. Unya, kung unsa to ilang account, lahi ang iyang mga iyang mga post dito sa iyang church friends, lahi pod ang iyang mga post dito sa iyang mga school friends. Ang pangutana mga igsoon, consistency ba ng ingonana? No. That's not consistency. You know what? Paminaw mo mga young people, tanan nga mga Kristohanon din, God calls us to be the same person everywhere. Matingala gani ko aning uban nganong na sila multiple accounts. Para sa asa tong uban nimo nga account. Malibog gani ko say asa man gyud nga account ang ginagamit ani nila. Daghan kayo. Ang uban dili ta friends. Ang isa nimo ka account friend ta. Pero sa isa nimo ka account dili ta friend. Na kay mga gitawag mga exclusive nga friends lang dito sa imong isa ka account. Basin dito sa imong isa ka account worldly ka. Basin dito sa imong isa ka account bura kag dili Kristohanon. Basin dito sa imong isa ka account higala ginapakita nimo ginapakita nimo imong tinuod nga color. Pero diri sa isa nimo ka account kung asa ang imong mga friends halos mga Kristohanon basin magsuot ka og maskara. Magmaskot ka. Dapat dili nguna that's not consistency. Amen. God calls us to be the same person everywhere. Pwede mangutana sa imuha, pananglitan, ikaw karon nga naglingkod diha, mubuhat ba ka sa sama nga pagi kung si Kristo naglingkod tupad nimo? Mubuhat ba ka na kung si Kristo tupad nimo or sabay nimo? I'm sure dili igsoon. Tama? You know what? Sultian ta mo. People are watching how you live. Ang question nako, are you the same when no one is looking? Pareho bagihapon ka bisag walay gatan-aw nimo? Imagine ka ng bumbilya. Kay balo ba mo ka ng bumbilya, dili na siya basta-basta nga mukidlap. Maghatag yun na siya og consistent nga kahayag. Inguna na pod sa ato ang Christian life igsoon. Kay dili man, you know what? Kanang bumbilya bitaw no bulb nga magsigikidlap-kidlap. Siga niya, taud-taud palong niya, siga na pod palong, siga palo. Di ba no makasakit sa mata no? Di ba no mag distraction ba? So ang atong buhaton na atuwa na siyang unsaon. Di ba no tanggalon nato na unya ilisa nato og lahi nga bumbilya, tama? Kanang bumbilya nga consistent nga maghatag og kahayag sa atoa. Ingon ana ta sa mga Kristohanon. Sa sama nga paagi kita sa mga Kristohanon kinahanglan nga usa pud ta ka consistent or makanunayon nga kahayag dinhi sa usa ka mangitngit nga kalibutan. Si Jesus na mismo nagsulti sa tuwa, let your light so shine before man that they may see your good works. Amen?
And then ikaw patug ang katapusan, asa nga area nga dapat consistent ta. Ikatulog ang katapusan in your commitment to church and serving. Amen. Galatians chapter 6 verse 9 reminds us not to give up in doing good. Dili kuno nato undangon ang pagbuhat og maayo. Let's read Galatians chapter 6 verse number 9. Ang pulong sa Ginoo nagsulti sa ato dinhi, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Nagpasabot mga higala nga dapat mangalagad ta sa Ginoo even when it's inconvenient. Amen? Because naman yung mga tao, mag-serve lang sila sa Ginoo when it's convenient. But real faithfulness is serving even when it's not convenient. You know, when you look at our Lord Jesus Christ, di ba? Nagtabang siya sa mga tao. Bisan mga higala, gikapoy siya. Bisan gigutom siya. Bisan nga, he was interrupted. Busy siya ba? Tingnan na. You know what? A lot of Christians are not like our Lord Jesus Christ. Kano man, may uban nga mga Kristiyano nga, you know, kung kapoy sila, gikatrabaho, di man sila mag-soul winning. Di man sila mapilog visitation. Si Lord Jesus Christ, bisag kapoy, bisag gigutom, bisag busy kayang schedule. Gatabang gihapon, gawali gihapon, gasangyaw gihapon. Amen? Gatudlo gihapon sa mga tao. Nganong ginabuhat man ni sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon? Because He is our ultimate example to follow. Nga kung kita mag-serve po ta sa Diyos, si Lord Jesus Christ ang atuang sundon. Nga bisag dili convenient ang life mga igsoon, mga lagad gyapon sa Ginoo. Amen? Ang pagserbisyo manggod, dili manggod ni siya mahitungod sa mga pagbati. Di ba no? If dili maya tong pagbati, dili ta mag-serve. Kung maya tong pagbati, diha ra ko mag-serve. Kung dili mayo ako ang paminaw, dili sa ko muuban og visitation. Kung mayo akong paminaw, muuban ko og visitation. Dili nguna na mga higala. Ang kining ato ang pagpangalagad, mahitungod kini sa pagkamatinud-anon. Again, English yun ako. Serving isn't about feelings. It's about faithfulness. Una-unaan na lang usa ka bumbilya, no? Baliko nato ning bumbilya nga ni sige kidlap. Kung kini magpadayon siya nga magsigig kapalong unya taud-taud siga na pud nya palong na pud, kini dili matawag nga kasaligan, tama? Ug tungod kay dili siya masaligan, atuan na siyang unsa man ilisan. Dili siya useful, dili siya magamit. So ang usa ka makanunayon nga kahayag magiya ni siya sa mga tao nga naa diha sa kangitngit. That's how we should be as Christians. Kita manggod sa mga Kristiyano ang dapat mutabang sa mga unbeliever. Kaya actually mga unbeliever magi mga tabangunon. Dili man kita. Even though we have needs, don't worry. Ang Diyos ang mag-take care sa ato ang mga needs nato. Amen? But these people who are not yet saved, mao gini sila ang mga tabangan nato. And God calls us to help them, to let our light shine through them, and bring the gospel to them, and bring them to Jesus Christ. Mo nang ginabuhat nato may gala aside nga magsimba ta, you know, God did not call us just to sit, God called us to serve. Nga bisan mga igala natay mga ginabuhat sa atong kinabuhi, tagaan nato higayon nga mangabig tag mga kalag. Magdala tag mga kalag diri sa atong simbahan, unya padunggo nato sila sa pulong sa Dios. Amen ba? Amen. So, that's the three areas in life nga dapat consistent ta mga higala. Una, sa ganito gani, in your walk with God. Ikaduha, in your character. Ikatulo, in your commitment to church and serving. So, how to stay consistent? To stay consistent, brothers and sisters, set a daily time with God. Set a daily time with God. You know what? Bisan kapoy ka, I know, I'm aware. Nga ang kadaghanan nato diri, gikapoy.
Because most of you, gikan pa sa trabaho, gikan pa sa school, but even though gikapoy ka, spend time, at least 5 to 10 minutes, no? Nga makig-fellowship ka sa Ginoo through Bible reading and prayer. Amen? And then find accountability. To stay consistent, find accountability. You know what? Pag-pray, pangita mo, kamo mga young people, pangita mo og friend, nga mo encourage sa imuha, nga magpabilin ka diha sa dalan sa Ginoo. Or magdala sa imo paduol sa Ginoo. Amen? Find accountability. Ikatulo, keep your eyes on Jesus. The Bible says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. And then ikaupat ug ang katapusan, trust God's strength. Salig sa kusog sa Dios. Amen? So, Ate Ruby, salig sa kusog sa Dios. Because si Apostle Paul nagsulti siya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen. So in conclusion sa atong mensahe karong gabi, choose consistency tonight. Pilian, no? Nga ikaw makanunayon ka karon nga gabi. Nga naman ginapanalanginan sa Dios ang faithfulness. If you are faithful, God will bless you. If you want to grow, be faithful. If you want to develop, be consistent. Stay consistent in your walk with God, in your character, and in serving others. Again, mga igala, sultihan ta mo, God doesn't bless intensity. He blesses consistency. If you want a strong faith, you have to stay steady. Even when you don't feel like it. Again, basahan nato ato ang text sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kung saan gingon ni Apostle Paul dira, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Tonight, before ta magampo, ask God to help you to stay strong and faithful in your walk with Him. Amen? Muna ang imong pangayoon sa Ginoo karong nga gabi. Iduko ato ang mga ulo, ipiyon nato ang mga mata. Let's bow our heads and close our eyes. And tonight, magampo ta sa Dios, mangayo ta sa Dios og tabang. Lord, help me to stay strong and to be consistent and faithful in my walk with you. Father God in heaven, thank you sa message. Please move the invitation. Help your people in areas, Lord, nga dili sila consistent. I pray, Father God, that you speak to them. Help them, Lord God, to grow in that one or two areas sa ilang kinabuhi nga dili sila consistent or faithful. We understand tonight that you bless us consistency and faithfulness. I pray, Lord, that you help us to be consistent and faithful. I pray this in Jesus' name. Pwede ta manindog? Karon with your eyes closed and with your heads bowed. Why won't you come tonight to the altar? Pag-ampo sa Ginoo, Lord, help me to be consistent. Lord, help me to stay strong and consistent. You know, pag-ampo sa Ginoo may gala, base na area, usa ka area, duha ka area sa imong kinabuhi nga dili ka consistent. Basin sa imuhang Bible reading, basin sa imuhang pag-ampo, basin sa imuhang soul winning o pag-appeal og visitation, basin sa imong pagsimba, basin sa imuhang paghatag, sa imuhang tithing, basin mga igala sa imuhang commit. I do not know, ikaw lang ang nasayod ana mga igala ug ang Dios. Pero tanawa na lang ang usa or asa nga area sa imong kinabuhi nga dili ka consistent. Unya, mao na imuhang isugid diha sa Dios. Unya, pangayo pasaylo sa Ginoo for being inconsistent. Unya, pangayo ug tabang sa Dios to help you to stay faithful and strong in your walk with Him. If you want to come to the altar and pray, I invite you, I encourage